Kaya ka lang naman nandito para magsugal eh. Yan, yung mga tao na yan, hindi namin yan kilala. Ni hindi sila nakikisimpatya sa nararamdaman namin dahil ang pinunta nila rito ay ang pagsusugal. Dapat nananahimik na si Leleng, pero pinagkakakitaan mo pa rin siya. Hanggang kailan mo siya hahayaang nakaburol? Hanggat may mga pera pa kayong pansugal? Ha? Sinasabi ko sa'yo, wala kang karapatan na pagsabihan ako. Anak lang kita, kaya ako ang may kakayahang magdesisyon kung anong gagawin ko, kung anong plano ko. Huwag mo akong pinapahiya sa mga tao. Nahihiya ka pa sa lagay na yan? Nahihiya ka sa kanila pero sa amin hindi. Wala akong pakialam kung tatay kita dahil hindi ka naman nagpakatatay. Habang buhay kong isisisi sa'yo kung bakit namatay si Leleng. Hindi kita mapapatawad. At sinasabi ko sa'yo, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Hindi pa rito natatapos ang lahat. Sisingilin kita. Bawat hinagpis namin, bawat galit, lahat yan pagbabayaran mo. Simula ngayon, walang maglalatag ng lamesa para magsugal. Sino mang makita kong hahawak ng baraha, lahat kayo madadamay. Ang ama ang siyang dapat na nagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit paano kung ang ama na dapat mong asahan ay siya ring dahilan para masira ang inyong pamilya? Bata pa lamang sina Ella, namulat na sila sa pagiging lulong ng kanilang ama sa sugal, na umabot pa sa puntong wala na itong pakialam sa kanila. Dahil sa galit na nabuo sa dibdib ni Ella, nagsimula na rin siyang lumapit sa dilim sa pag-aakala na ito ang tanging paraan para sa ikaaayos ng buhay nila. Makakaya kayang makalaya ng kaluluwang galit o tuluyang magpapasakop sa impluwensya ng itim na kapangyarihan? Ano naman gusto mong gawin ko? Wala nga akong pera. Ano ba mahirap intindihin dun? Yun na nga ang problema. Wala ka kasing trabaho eh. Alam mo magpapasok ka na, kailangan na ng mga bata ng gamit. Wala pa ni isa sa kanilang may notebook. Gagawan ko ng paraan pero wag mo akong pilitin. Kung may mahanap ako, edi meron. Kung wala naman, wag na muna sila mag-aral. Naririnig mo ba ang sarili mo? Wag mag-aral ang mga bata? Diyos ko naman, Bob. Anong gusto mo maging buhay ng mga anak mo? Itong lintik na buhay na meron tayo? Manatiling mahirap lang. Ano ba kasi magagawa ko kung wala nga ako mapagkunan ng pera? Saka na sila mag-aral kapag kaya na nilang pag-aralin ang sarili nila. Para saan pa ba yung pag-aaral na yan? Kung sa huli magsisipag-asawa lang din naman yung mga yan. Baka kapag yumaman ng mga yan, maging katulad lang yan ng ibang tao na tinatalikuran ng mga magulang nila. Wala ka talagang kwentang, tatay. Ipaparinig mo pa talaga sa kanila yung ganyan? Kung alam ko lang na ganito ang magiging buhay ko, hindi na sana ako sumama sa'yo. Buwisit ka! Lumayas ka na lang sana sa bahay kung wala ka namang pakinabang! Napuno ng sigawan ang buong bahay habang ang tatlong magkakapatid ay nasa loob ng kwarto. Pinipilit na patahanin ni Ella ang dalawa niyang kapatid na umiiyak. Kahit na hindi pa masyadong naiintindihan ng mga bata ang pag-aaway ng mga magulang nila, nasasaktan ang dalagita dahil napapagod na rin siya sa halos araw-araw na pag-aaway ng mga magulang nila dahil sa pera at sa pagiging iresponsable ng kanilang ama. Kinabukasan, habang nagsasampay ng mga damit na nilabhan si Ella, dumating ang kanyang ina na may dalang plastic. Nak, tingnan mo nga kung gusto mo tong bag na to. Bigay sa akin to ni Maring Lotlot eh. May mga notebook pa. Galing to sa balikbayan box ng anak niya. Wala naman na raw nag-aaral sa kanila kaya ibinigay na lang sa akin. Ilang notebook ba ang kailangan mo? Okay na po sa akin kahit 4 na notebook. Pwede ko naman po pagsamahin ng ibang subjects eh. Yung kay Bunso po kasi may color-color daw yung notebook nila. Sa linggo na lang ako bibili. Magpapadala sa akin si ate ng pambili ng mga gamit nyo. Mabuti na lang mabait ang kapatid ko. Nay, bakit po ganun si tatay? Narinig ko kanina na nagsusugal sila. Tapos kapag hihingian mo naman ng pera, palagi na lang wala. Tapos siya pa yung nagagalit.
Hay, hayaan mo yung tatay mo. Wala tayong maaasahan sa kanya. Kaya kayo, mag-aral kayo ng mabuti dahil kayo ang mag-aahon ng sarili nyo sa kahirapan. Ayokong maranasan nyo ang ganito kahirap na buhay. At sana kung magkakaroon kayo ng asawa, makakilala sana kayo ng responsabling lalaki. Tama na ang tatay nyo na lang ang masakit sa ulo nyo. Magbabago pa po kaya si tatay? Ewan ko sa kanya. Binata pa lang yan, lulong na yan sa sugal eh. Natigil lang yan nung pinanganak kita. Kaso pabalik-balik lang din. Parang adik na talaga siya sa sugal at hindi na makaalis. Ay siya, ipasok mo na to sa loob at maglalaba muna ako kina Ate Landa para naman may pambili tayo ng bigas mamaya. Awa ang tanging nararamdaman ni Ella sa kanyang ina. Dahil lahat na ay tiniis nito para sa kanilang pamilya. Walang trabaho ang kanilang ama pero palaging tambay sa sugalan. Hindi niya maintindihan kung bakit yun ang inuuna ng kanyang ama kaysa sa buhayin sila. Nang kinagabihan nun, narinig niyang umuwi ang kanyang ama at may pagtatalo na naman sa kanyang mga magulang. Ano na naman yung sinasabi ni Kuya Danilo? May utang ka sa kanyang 2,000 at ang sinabi mo pa dahil ipambibili mo ng gamit ng mga bata? Ano ba naman yan, Bob? Wala na nga tayong makain, nagawa mo pang mangutang. Paano natin babayaran ngayon yan? Huwag mo ang pakialaman ng diskarte ko. Nangutang ako sa kanya para ipangsugal ko dahil kapag nanalo ako, may pambibili na ng gamit ang mga bata. Nanalo ka naman ba? Paano ko mananalo kung abang ka ng abang sa akin? Ikaw ang nagbibigay ng malas sa akin eh. O di ba kapag pinagsasabihan ka, nagagalit ka? Paanong hindi magagalit kung panay ka daldal sa akin, ha? Paano hindi ako dadaldal kung panay ka utang tapos pagdating sa bahay wala kang maibigay? Lumalaki na ang mga anak mo. Yang ganyang gawain mo hindi mo man lang nababago. Utang na loob naman, kahit para sa mga bata lang. Ayusin mo naman ang buhay mo. Maayos naman ang buhay ko ah. Hindi mo lang kasi nakikita ang mga paghihirap na ginagawa ko. Ang nakikita mo lang kasi ang pagsusugal ko. Yan ang hirap sa'yo eh. Palaging sarili mong opinyon lang ang mahalaga. Ay, buwisit na buhay to. Mas maganda pa sa sugalan eh. Walang nagbubunga nga sa akin. Ganyan na lang talaga ang gagawin mo? Baka akala mo bata ka pa para ubusin ang panahon mo sa sugalan. Sige, kung aalis ka, lumayas ka na ng tuluyan. Gabi-gabing nagbabangayan. Simula bata pa si Ella, gano'n na ang problema nila. Sa paglipas ng mga araw, habang pumapasok sa paaralan ang 3 magkakapatid, naghahanap naman ng pagkakakitaan ang kanilang ina. Minsan ay naglalabada ito o kaya'y nagtitinda sa palengke. Marami siyang ginagawang trabaho dahil lagi niyang sinasabi na kapag hindi siya kumilos, magugutom silang lahat. Isang hapon, nang makauwi si Ella, napansin niyang umiiyak ang kanyang ina. Ano pong nangyari? May masakit po ba sa'yo? Nandyan ka na pala. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Bakit po kayo umiiyak? Wala. May mga iniisip lang akong problema. Tungkol kay tatay na naman po ba? Nag-away po ba kayo? Hindi. Hindi pa naman siya umuwi ngayon. Andun sa sabungan. Baka mamayang gabi pa yun uuwi. May nagpunta rito kanina naniningil ng utang. 3K yun eh. Nagagalit sa akin dahil 1 buwan na raw yun hindi pa naibibigay. Hindi ko naman alam kung saan ako kukuha ng ipambabayad sa kanya. Iniisip ko nga ng mga muhan. May kakilala ako na ang sabi 9K daw monthly baby ang aalagaan. Kaso iniisip ko, kapag nangamuhan ako, sino namang mag-aasikaso sa inyo? Bakit po kasi kayo ang magtatrabaho? Ano pong balak ni tatay? Ganon na lang siya? Kapag gusto niyang magsugal, magsusugal lang siya? Ewan ko ba? Hindi ko alam kung may pag-asa pa bang magbago ang tatay niyo. Iniisip ko na lang ngayon kung paano ko babayaran ng mga utang niya. Sa akin nagagalit dahil ako ang dinadahilan niya kapag nangungutang. Namumuuna kay Ella ang galit.
Hindi niya matanggap na ang nanay niya ang sumasalo ng lahat ng problema. Hindi naman siya makapagtrabaho dahil wala pa siya sa wastong edad. Habang lumilipas ang mga araw, nawawala na siya ng amor sa kanyang ama. Nagiging iritable na rin siya kapag nakikita niya ito, lalo na kapag panay utos sa kanila. Alam niyang mali ang nararamdaman niya, pero sa tuwing nakikita niya ang kanyang ama, naaalala niya lang lagi ang mga problema na dala nito sa kanila. Hanggang sa isang araw, nagising na lang si Ella sa isang sigaw ng lalaki sa labas ng bahay nila. Lumabas siya para tingnan yun. Pasensya na ho talaga kayo. Mamaya kapag uwi ng asawa ko, kakausapin ko siya. Hindi ko alam na ginawa niya yan. Simula kagabi, hindi na siya umuwi rito. Pasensya na po. Galit na galit ang lalaki at kung ano-anong mura na lang ang lumalabas sa bibig niya. Doon nalaman ni Ella na nagnakaw ng bisikleta ang ama niya at ibinenta ito. Nakita sa CCTV na siya ang kumuha, kaya agad na sumugod sa bahay nila. Dahil sa kahihiyan na ginawa ng ama nila, nadamay din sila. May mga nang aasar sa kanila na pamilya ng magnanakaw. 3 araw na hindi umuwi ang tatay nila, hanggang sa isang araw, bigla na lang itong nagpakita. Nak, kuha mo nga akong malamig na tubig. Meron ba tayo diyang ulam? Nagugutom na rin ako eh. Sandukan mo ako. Ang kapal ng mukha nito. May sinasabi ka ba? Sabi ko, sandali lang, nagwawalis pa ako. Bakit ka ganyan makipag-usap sa akin, ha? Bastos kang bata ka. Yan ba ang natututunan mo sa eskwela nyo? Sana hindi ka nalang pinag-aral eh. Sayang ang ginagastos sa'yo. Bakit? May ginastos ka ba sa akin? Sa amin? Di ba wala naman? Ang dala mo sa amin, panay kahihiyan. Hanggang ngayon, galit pa rin yung ninakawan mo ng bike. Tapos, anong ginawa mo sa pinagbentahan? Malamang pinatalo mo sa sugal. Wala kang utang na loob ah. Bastos! Malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Ella. Dahil hindi niya matanggap ang halong galit at sakit, nagtago na lang siya sa loob ng kwarto at doon umiyak. Hindi niya intensyon na sumagot, pero punong-puno na siya. Bumalik ang kanilang ama na parang walang nangyari. Pero katulad sa dati niyang gawain, patuloy pa rin siya sa pagiging lulong sa sugal. Mas masaya pa nga silang magkakapatid kapag wala ang kanilang ama dahil pakiramdam nila ay payapa ang kanilang buhay. Minsan nga ay naiisip ni Ella na sulsulan ang kanyang ina na hiwalayan na ito. Araw ng Sabado. Tanghali nang nagising si Ella dahil ng gabi na yon ay tinulungan niya ang kanyang ina na maglaba. Ano ba yun? Bakit mo ba ako ginigising? Maglaro ka doon sa tablet na bigay ni tita. Niyugyug siya ng kapatid niya at sinabi na kinuha ng tatay nila ang tablet. Dahil doon ay agad na napatayo ang dalaga. May inis sa kanyang boses habang kausap ang bunso niyang kapatid. Kanina pa raw kinuha yung tablet at ang sinabi, hihiramin niya lang saglit. Pero hindi na nila alam kung nasaan na naman nagpunta ang kanilang ama. Sinabi yun ni Ella sa kanyang ina, kaya napasugod ito sa isang bahay. Sumama ang dalagita. Nakita niya ang ama na nakaupo sa isang mesa habang naglalaro ng mahjong. Walang yaka! Saan mo na naman dinala ang tablet ng anak mo? Huwag mo sabihin na binenta mo na naman! Huwag ka rito manggulo ha. Alam mo naglalaro ako. Huwag mo akong bigyan ng malas ngayong araw. Nasaan ang tablet ni Nika? Yun na nga lang ang matinong gamit sa bahay at kabibigay lang sa kanya ni ate noon. Basta sabihin mo bibilang ko na lang siya ng bago kapag nanalo ako sa sugal. Saka bata pa yun. Hindi dapat babad sa ganun ng mga bata. Ang pangit din naman nun eh. Luma na. Luma na nga, pinag-interesan mo pa. Nasaan na? Wala nga. Ano ba mahirap intindi sa sinabi ko? Ibinenta ko na dahil may magandang laban ngayon. Huwag ka rito dahil minamalas ako. Tay, huwag niyo na maipahiya ng ganyan si nanay. Kinakausap kayo ng maayos eh.
Saka kailangan ni Nika ng tablet. Yan ang ginagamit namin kapag tumatawag si tita. Isa ka pang pakialamerang bata ka, ha? Umalis na kayo rito. Isa pa, sinasabi ko sa inyo, kapag ako natalo, malilintikan kayo sa akin. Hindi umalis ang dalawa hanggang sa lumabas ang may-ari ng pasugalan. Pilit nung pinapaalis si Weng, habang ang ginang naman ay panayang sermon sa kanyang asawa. Dahil sa nagkakainitan na, itinulak ng babae si Weng kaya natumba ito sa labas ng gate. Saka naman isinarado yon para hindi na sila makapasok pa. Nay, okay lang po ba kayo? Napasama ata ang bagsak ko. Ang sakit ng balakang ko. Tulungan mo nga ako, anak. Aray ko. Dahan-dahan lang po, Nay. Tumama yata sa bato ang balakang nyo kaya ganyan. Mamaya hihilutin ko po kayo para gumaling yan. Nakakainis siyang si tatay. Nakita na niyang tinulak ka pero wala lang sa kanya. Bakit ba kasi nagtitiis ka pa sa kanya? Dapat hiwalayan mo na yun eh. Hindi naman ganun kadali, nak. Ayoko naman lumaki kayo ng walang ama. Kesa naman po lumaki kami ng ganyang klase ng ama ang nakikita namin. Masahol na po yan eh. Isipin mo pati anak niya ninakawan niya para lang sa sugal. Ano pa pong kaya niyang gawin sa susunod? Ayokong nagagalit kayo sa tatay niyo. Tara na, umuwi na tayo. Dahan-dahan. Alam ni Ella na hindi na magbabago pa ang galit na nararamdaman niya. Dahil parang walang konsensya ang kanilang ama. Para bang wala lang sa kanya ang mga ginagawa niyang masama. Ni hindi siya humingi ng tawad sa pagnanakaw niya at sa nangyaring pamamahiya kay Weng. Yun ang bagay na hindi matanggap ni Ella. Dahil mahal na mahal niya ang kanyang ina, hindi niya mapapatawad ang kanyang ama sa dami ng atraso nito sa kanila. Tumagal din ng halos 1 buwan ang pilay ni Weng at nagkaroon din siya ng lagnat. Tanging si Ella ang nagsilbing sandigan ng kanilang pamilya. Sure po ba kayo maayos na kayo? Oo, nak, salamat. Ang responsable mo talagang ate. Ikaw na ang nag-alaga sa mga kapatid mo. May papasukan po akong work kada Sabado at Linggo. Sa palengke lang po, may pwesto dun yung nanay ng kaklase ko. Nasabi niyang naghahanap sila ng tatao kapag ganong araw. Naku, wag na. Paano ang pag-aaral mo? Wala naman pong pasok nun. Pandagdag na rin dito sa bahay. Kasi kapag uwian na raw, minsan namimigay sila ng gulay. Kung may maibibigay sa akin, may uulamin po tayo, di ba? Saka hindi naman yun nakakapagod. Magbabantay lang naman sa gulayan. Itabi mo na lang para sa'yo ang perang sasahurin mo. Huwag mong akuin ang responsibilidad na hindi naman para sa'yo. Ayokong isipin na magiging breadwinner ka ng pamilyang to. Bata ka pa masyado para sa ganyan. Para po to sa atin. Kasi wala naman pong gagawa nito. Dahil si tatay ginagawa na lang tulugan tong bahay. Minsan nga hindi na natutulog, nandun lang sa sugalan. Isa rin sa dahilan kaya gusto ni Ella na magkapera dahil sa darating na kaarawan ng bunso nila. Gusto niya na kahit paano ay magkaroon sila ng handa. Lalo na at nagsabi yun na pangarap niyang magkaroon ng cake. Dahil ni minsan, wala sa kanila ang nagkaroon ng cake sa kanilang kaarawan. Siya na lang ang magbibigay katuparan sa pangarap ng kapatid niya. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang lahat kay Ella. Hindi na lang niya masyadong iniintindi ang kanyang ama dahil mas tinitingnan niya ang magiging magandang buhay nila kapag nagtuloy-tuloy na ang kanyang plano. Nagbibigay siya ng pera sa kanyang ina pero madalas na hindi yun tinatanggap. Kaya ang ginagawa niya ay bumibili na lang siya ng mga pangangailangan sa bahay nila. Uy, sakto to pambili ng cake. 1.5 yun kapag magpapakustomize ako ng Barbie. May libre pang cupcake. Tapos kahit pansit at juice, okay na yun. Mahalaga mahandaan si Bunso. Habang nagbibilang siya ng pera, biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya.
Nang makita niya na ang ama niya ang tumingin sa kanya, agad niyang itinago sa unan ang pera. Ano yan tinatago mo dyan? Wala po. Naglilinis ako ng kwarto. May kailangan po ba kayo? Nakita mo ba yung damit kong brown? Pinalaba ko yun noong nakaraan eh. Hindi ko makita sa kwarto namin. Baka nasa sampayan. Tingnan nyo na lang. May ginagawa kasi ako. Agad na ring umalis si Bob matapos yung sabihin ng dalagita. Sandali namang nakahinga si Ella nang maisarado niya ang pinto ng kwarto. Inilagay na rin niya sa lata ang perang ipon niya at itinago sa kanyang damitan. 2 araw na lang ay kaarawan na ng bunso nila, kaya masaya siyang makakabili ng handa. Mas gusto niyang makita ang reaksyon ng kapatid niya kapag nakita ang cake na gusto nito. Kinabukasan, pagpasok ng dalaga sa paaralan, napansin niyang hindi niya nadala ang perang iniipon niya. Araw-araw niya kasi yung inilalagay sa bag niya para lagi yung ligtas. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinabahan. Hindi siya mapakali kakahintay na makauwi na siya. Pag-uwi niya, agad siyang dumiretso sa kwarto. Napansin niyang nagulo ang kanyang damitan. Nang buksan niya ang lata na pinaglalagyan ng pera, said na said ang laman. Nanlumo siya, hindi makapaniwala. Ay, Nay, nakita niyo po ba ang pera ko? Pera? Anong pera? Yung nasa damitan ko po, nakalagay sa lata. Naku, hindi ko alam na may pera ka dyan. Bakit mo naman iniwan? Kanina nandito ang tatay mo. Nagmamadali din siyang umalis eh. Ano ba naman yan? Ninakaw niya yung perang inipon ko para sa birthday ni Nika. Ipapambili ko ng cake yun eh. Bukas na yun eh. Nangako pa naman akong bibilhan ko siya ng cake. Bakit naman ganun? Bumuhos ang luha ni Ella dahil sa pagkadismaya at galit. Alam niyang nag-aabang ang kapatid niya para sa pangako niya, tapos mauuwi lang sa wala ang lahat dahil sa pagnanakaw ng kanyang ama sa perang pinagpaguran niya. Hindi yun matanggap ni Ella. Nawala na siya ng gana kahit nakausapin ng kanyang ama. Nasa loob lang siya ng kwarto habang yakap ang kapatid niya na natutulog na. Ang mga magulang nila nag-aaway sa sala. Pera ng anak mo yun! Nagtrabaho siya para maipon yun eh! Ano ba naman? Pati yun ninakaw mo! Tigilan mo ang kabibintang sa akin ha. Hindi ko ninakaw, hiniram ko lang. Kung nanalo sana ako sa madyong kanina di binalik ko. Puro ka na lang ganyan! Hindi ka naman nananalo! Sinisira mo pa pati mga gustong gawin ng anak mo! Alam mo ba na inipon niya yan para kay Nika? Birthday ng anak mo bukas! Pero anong ginawa mo? Mas inuuna mo yung sugal mo! Wala ka na nga na itutulong sa bahay! Magnanakaw ka pa! Birthday lang yan. Mamamatay ba sila kapag hindi naghanda? Ikaw! Mamamatay ka ba kapag hindi ka nagsugal? Matanda ka na! Hindi na dapat sinasabi sa'yo ang mga ganito eh. May mga anak ka na. Maawa ka naman sa kanila. Huwag mo naman sagarin yung respeto na meron sila para sa'yo. Ipakita mo naman sa kanila na tatay ka. Dapat lang nila akong respetuhin dahil ako ang tatay nila. Wala sila sa mundong to kung wala ako. Palagi na lang pagsusugal ko nakikita mo. Wala namang mali dun ah. Kapag nanalo naman ako, kayo naman din ang makikinabang. Kailan mangyayari yan, ha? Ni minsan hindi kami nakinabang sa pera mo. Magbibigay ka sa akin ng 500 tapos ang inutang mo pala 2K. Lahat yun inubos mo sa sugal mo. Tapos sa huli, ako ang gigipitin ng mga pinagkakautangan mo. Huwag niyo akong pakialaman sa ginagawa ko. Pero wag mo rin naman pakialaman ng pera ng mga anak mo. Bahala ka kung magsugal ka dyan at kalimutan na may pamilya ka. Pero wag naman pati pera na pinag-ipunan ng bata, pagkakainteresan mo pa. Yan ang hirap sa inyo eh. Hinihiram ko lang naman ang pera. Paano pinagtataguan niyo ako? Ako na lang palagi ang masama sa pamilya na to. Umalis si Bob at mag-isa lang si Weng na natulog sa kwarto nila.
Dinig na dinig ni Ella ang iyak ng kanyang ina. Ang tagal nang tinitiis ni Weng ang kanyang asawa at wala na yatang gabi na hindi ito umiyak. Kinabukasan, kaarawan na ni Nika. Walang pera si Ella kaya hindi niya alam kung paano sasabihin sa kapatid niya na hindi na siya mabibigyan ng cake. Nagbigay ng pera ang pangalawang kapatid niya at sinabi na kinita niya yon sa paggawa ng project ng mga kaklase niya. Gamitin na lang daw ang pera na yon para makabili sila ng tig-15 slice ng cake sa bakery. Awang-awa si Ella sa kanyang pamilya pero wala naman siyang pagpipilian. Hindi niya pa kayang iahon sa kahirapan ang mga yon dahil kahit naman anong pagsisikap niya, kung mismong haligi ng tahanan ang humihila sa kanila para lalong maghirap. Nairaos ang kaarawan ni Nika. May hinanda rin silang pansit dahil may gulay na dala si Ella galing sa amo niya. Kahit na lumipas na ang mga araw, hindi pa rin nawawala sa isip ni Ella ang ginawa ng kanyang ama. Mas lalong lumalalim ang galit at sama ng loob na nararamdaman niya. Ella! Ella, nasa ka ba? Bakit po? May ginagawa akong project. Bakit walang pagkain? Nagugutom na ako, wala man lang ulam. Di nyo man lang ako naisip tirhan. Anong klaseng pamilya kayo, ha? Wala pa naman po talagang ulam dahil wala namang pambili. Hinihintay ko pa po si nanay kasi ang sabi niya, magdadala siya ng lulutuin mamaya. Ano, titiisin ko tong gutom ko? Pumunta ka sa tindahan. Iutang mo ako ng ulam. Bilisan mo, alis pa ako. Malas pa naman sa sugal kapag gutom. Hindi naman sila nagpapautang. Nahihiya ako, maniningil na naman yon. Bakit ka mahihiya? Sabihin mo magbabayad naman kapag may pera na. Bilisan mo na! Kapag sinabi ko, sundin mo. Kanina pa ako nagugutom tapos pag uwi ko wala man lang akong kakainin. Mabuti sana kung hindi ako dumidiskarte sa buhay eh. Baka dumidiskarte ka para sa sarili mo. Hindi ka naman maasahan dito sa bahay. Hoy, ano ka bubuyog? Bulong ka ng bulong. Bilisan mo, baka magkasakit ako kapag nalipasan ako ng gutom. Walang nagawa ang dalagita. Nagpunta siya sa tindahan para mangutang ng uulamin, pero hindi siya pinagbigyan. Ilang beses pa siyang nakiusap, pero wala siyang napala. Pag-uwi niya sa bahay nila, galit na galit ang kanyang ama. Halos magwala na ito sa kusina at nagbabanta na itatapon ang sinaing nila dahil wala naman yung pakinabang kung wala silang uulamin. May toyo naman po dyan. Pwede na po yan. O kaya kape. Kanina sinabaw namin sa kanin yung kape. Tapos si Leleng, toyo at mantika ang inulam. Mamaya na lang po ulit kayo kumain pag uwi ni nanay. Lecheng buhay to. Yan ang ipapakain nyo sa akin. Kaya ayoko umuwi rito eh. Pati ba naman pagkain pinagtataguan nyo pa ako? Buisit! Agad na umalis si Bob. Kasunod nun ay nagising naman ang dalawa niyang kapatid. Nagtatanong sila kung may pagkain na. Doon lang inilabas ni Ella ang isang Tupperware na pinaglagyan niya ng niluto niyang ulam kanina. Alam niya kasi na uuwi ang kanilang ama. Kung hindi niya yun itatago, mawawala ng pagkain ang mga kapatid niya. Alam niya sa sarili niyang masama ang ginagawa niya, pero kailangan niya yung gawin. Kapag nagutom sila, hindi rin naman sila mabibigyan ng pambili ng tatay nila. Sa halip kasing ibigay ang pera sa kanila, iipitin yun ni Bob para sa ipansusugal niya. Pagka-uwi ng nanay nila, agad na ring nagluto si Ella. Kapansin-pansin kasi na masama ang pakiramdam ng kanyang ina. Nak, baka mamaya magpunta rito si Ate Hilda. Abot mo sa kanya tong 500. Sabihin mo yung balance na 500, abot ko na lang sa susunod. Nangutang ka po sa kanya? Utang ng tatay mo yan. Naawa na kasi ako kay Ate Hilda. Walang maipambili ng gamot. Yang utang ng tatay mo ang inaasahan niya. Ang pangako sa kanya, last week pa dapat babayaran. Wala naman akong maibigay. Bakit po kasi kayo ang magbabayad? Dapat hayaan niyo siyang maging responsable sa mga pagkakautang niya. Sa inyo na pinapapasan lahat.
Hayaan mo na. Kaya po nasasanay siya eh. Kasi palagi na lang hayaan. Hindi niya malalaman kung anong mali niya kung wala nagsasabi sa kanya. Hindi po palaging hahayaan na lang. Kanina, galit na galit dito, naghahanap ng ulam. Eh kapag tayo naman po walang makain, hindi naman tayo nagwawala sa sugalan niya. Anak, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa tatay mo ha. Ayokong habang lumalaki kayo, lumalayo ang loob niyo sa kanya. Nay, kahit ilang beses niyong sabihin sa amin yan, may mga isip na po kami. Alam na po namin yan. Hindi po kami kasing pasensyosa niyo. Sana po wag masagad na mauubos na talaga ang respeto namin sa kanya bilang isang ama. Kasi ako po, hindi ko po kayang magtiis sa ganitong buhay. Kung pwede ko lang po kayong ilayo. Ay nako, hindi niyo po ba napapansin na kapag nandito si tatay, lahat kami nasa loob lang ng kwarto? Kasi kahit boses niya, ayaw naming marinig. Hindi na napigilan ni Ella na ilabas ang hinanakit niya. Marami pa siyang nais na sabihin pero pilit niyang pinipigilan ang sarili. Gusto na niyang sumapit sa wastong edad para makapagtrabaho na siya. Pinipilit niya sa sarili niya na kapag nagsumikap siya, makakalayo rin sila sa ganoong sitwasyon. Lahat ay gagawin niya, mailayo lang ang kanyang pamilya sa tatay nilang sugarol. Sa paglipas ng mga araw, walang nagbabago kay Bob. Palagi pa rin siyang tambay sa sugalan. Minsan ay nagbibigay siya ng pera sa asawa niya, pero kapalit naman nun ay kinabukasan may maniningil na naman na susugod sa bahay nila. Ella, bilisan mo. Lumabas ka doon. Tapos sabihin mo wala ako. Po, sino ba naghahanap sa inyo? Hinaan mo boses mo. Basta pumunta ka na ron. Tapos sabihin mo na wala ako. Kapag tinanong ko saan ako nagpunta, ang sabihin mo hindi mo alam. Basta lahat ng itatanong sabihin mo hindi mo alam ha. Pinagkakautangan nyo na naman po ba yan? Basta bilisan mo na para umalis na. Haharap na naman ang dalagita sa kahihiyan. May isang lalaki na may malaking katawan na bumungad sa kanya. Kapag nagtatanong ito ng kahit na anong tungkol sa kanyang ama, lagi niyang sinasabi na hindi niya alam. Sinabi niya rin na matagal na itong hindi umuuwi sa kanila. Nang si Ella naman ang magtanong kung bakit hinahanap ang kanyang ama, sinabi ng lalaki na malaki ang atraso sa kanya pagdating sa pera. Malaki raw ang naipatalo nito sa sugal at hindi pa naibabalik ang pera. Kapag daw hindi ibinigay yon sa kanya, papatayin daw ang kanyang ama. Ang dami nitong pagbabanta na sinabi na maaari ring madamay ang buo nilang pamilya. Matapos noon ay umalis na ito. Walang ganang bumalik sa loob ng bahay si Ella. Naabutan niya ang ama na nasa ilalim ng lamesa. Wari bang batang takot na takot. Umalis na po sila. Ay, salamat. Mabuti naman. Ano sabi niya? Papatayin niya raw po kayo kapag nakita niya kayo. Sus, papatayin. Di ko naman kasalanang natalo siya eh. Nagbangka pa kasi siya, tapos ako ang pinaupo. Tapos ako ang sisingilin niya. Tay, hindi ba kayo nagsasawa sa ganyan? Ang daming taong sumusugod sa bahay. Ang daming nakakakilala sa inyo. Eh bakit naman ako magsasawa? Masaya ako sa ginagawa ko. At balang araw, yayaman din ako sa sugal. Hindi nyo maintindihan to dahil hindi nyo naman ginagawa. Saka, normal lang sa tao magkaroon ng utang. Yung mga mayayaman nga may mga utang din eh. Huwag niyo hong ihalin tulad sa ibang tao ang ginagawa niyo. Sugal po yan, nakaka-addict talaga yan. Maraming pamilya at buhay na ang nasira dahil dyan. Sana naman po wag niyo na kaming idamay. Anong pinagsasabi mo? Huwag mo akong pangaralan ha. Anak lang kita. Hindi mo kasi alam ang pinagdadaanan ko. Anong gusto mo? Dito lang ako sa bahay? Nakatunga nga? Magtrabaho po kayo para hindi po si nanay ang palaging nag-iisip sa ipambabayad sa utang nyo. Siya ang ginigipit ng mga tao eh. Tapos kami nabubuli dahil sa ginagawa nyo. Maawa naman po kayo sa pamilya nyo. Palibasa, wala kang alam kaya ganyan ka magsalita. Ako, Ella, huwag mo akong ginagalit ha. Tumabi ka nga dyan!
Yun ang pinakamahabang araw na hindi lumabas ng bahay si Bob. Palagi rin siyang sumisilip sa bintana at nagiging aligaga. Kahit na hindi niya aminin, nakakaramdam siya ng takot sa pagbabanta sa buhay niya. Nang umuwi si Weng, agad na ibinalita ni Ella ang nangyari. Kaya nagkaroon na naman ng pag-aaway sa loob ng bahay nila. Ano ba naman yan? Ang laki ng perang atraso mo sa kanila. Kilala mo naman si Pating. Alam mo kung gaano kahalang ang kaluluwa nun. Kapag sinabi niyang papatayin niya, papatayin niya. Buti sana ko ikaw lang gagantihan nun eh. Paano kung pamilya mo ang pagbayarin niya? Paano kung ang mga anak mo? Ha? Sisirain mo lalo ang buhay nila. Pinapanalangin mo na ako na lang ang patayin niya? Anong klaseng asawa ka? Eh ikaw, anong klaseng asawa at ama ka? Hindi mo man lang inisip ang kapakanan ng mga bata. Puro babae ang mga anak mo. Hindi ka man lang ba natatakot para sa kanila? Di naman kasi ako gagalawin ni Pating. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Mababayaran ko naman siya eh. Sa susunod may dayo para sa Mahjong. Kapag nanalo ako doon, babayaran ko siya. Saka, alam naman nilang hindi naman talaga ako nagpatalo sa kanya eh. Nung pinaupo niya ako sa pwesto niya, malaki na ang talo niya. Ginigipit niya lang ako ngayon. Ayan! Hindi ka pa rin matigil! Kahit na may pagbabanta na sa'yo, wala ka ibang iniisip kundi ang magsugal. Sa halip na ayusin mo na ang buhay mo. Mag-apply ka ng trabaho. Di ba may nag-aalok sa'yo na sumama sa construction? Para naman mabayaran na paunti-unti ang mga utang mo. Makakatulong ka pa sa mga anak mo. Hindi yung dagdag pasakit ka pa. Mababayaran ko rin yung mga utang ko. Kapag nagtrabaho na ang mga bata, magbibigay sila ng pera sa akin. Alangan namang hindi tayo makaahon sa buhay kapag may mga trabaho na sila. Subukan lang nilang hindi magsustento sa atin. Anong klaseng utak meron ka, Bob? Hindi mo pwedeng ipapasan sa mga bata ang problema mo. Hindi nila tayo kargo. Ayokong isipin nila na malaking responsibilidad tayo para sa kanila. Hindi ka naman baldado para hindi magtrabaho para sa sarili mo. Hindi mo pwedeng hintayin na magkatrabaho sila. Baka buong buhay nilang pagbayaran ng maiipon mong utang. Basta, wag mo kasing pangunahan ang lahat. Hindi ka na nga nakakatulong sa problema ko, gaganyan ka pa sa akin. Tumagal ang bangayan ng mag-asawa. Halos 1 linggo na ring hindi lumalabas ng bahay si Bob. Nakakapanibago yon para sa mga bata. Dahil kahit 1 beses, hindi nila nakitang nanatili sa bahay nila ang kanilang ama. Kung hindi pa dahil sa may nagbabanta sa buhay nito. Lagi ring aburido si Bob dahil naiinip na siya sa loob ng bahay. Nangangati na rin ang mga kamay niyang humawak ng baraha. Sa tuwing uuwi rin ang mga bata, dumidiretso sila sa kwarto dahil mabigat ang pakiramdam nila kapag nakikita ang kanilang ama. Malayong malayo ang loob sa kanya. Hindi ako mahilig sa sugal pero pupusta ko. Kapag yan lumabas na naman sa bahay, makakaipon na naman yan ng utang. Nak, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Mamaya marinig ka ng tatay mo. Ano naman? Nakakainis kapag nandito yan eh. Parang may demonyo sa bahay natin. Sabi ko sa'yo, huwag kang ganyan sa tatay mo eh. Alam mo ba na masama ang may ganyang ugali? Mas masama naman ang ginagawa niya. Kung makakarma man ako sa ganitong attitude ko, siguro po wala namang magiging bago. Wala pa nga akong ginagawang masama, nakarma na ako dahil siya ang naging tatay ko. Parang ang laki ng kasalanan natin sa mundo para magbayad at magdusa. May usapan na kami ng tatay mo na kapag aalis ulit sina paring Lex, sasama na siya para makapagtrabaho, para maiiwas na rin siya sa pagsusugal niya. Mukhang makakaya naman na niya yon. Tingnan mo, ang tagal na niya sa bahay. Mas maganda pong gawin niya muna, wag puro salita. Saka na po ako bibilib kapag nakikita ko nagbabagong buhay na siya. Kahit na po wag na para sa amin, kahit para na lang sa sarili niya. Para naman hindi siya habang buhay na ganyan. Kulang na lang maging kamukha na niya yung king sa baraha. Kahit na magkakasama sila sa iisang bahay, malayo talaga ang loob ng mga anak ni Bob sa kanya. Kahit na anong pilit ni Weng na paglapitin ang mga anak at asawa niya, walang nangyayari. Tila ba natanim na sa utak nila ang ginagawa ng kanilang ama.
Makalipas pa ang ilang linggo, unti-unti na namang lumalabas si Bob pero hindi sa pagtatrabaho, kundi sa pagsusugal na naman. Pero hindi pa ito alam ng kanyang asawa. Natuklasan lang ito ni Ella nang minsan niyang makita ang ama. Habang nasa labas si Ella, sinadya niyang daanan ang pinagsusugalan ng kanyang ama. Nakita niya itong masaya habang may mga pera na nasa harapan nito. Sa inis ng dalagita, nilapitan niya ito para hingian ng pambayad ng kanyang pag-aaral. Tay, kailangan na po kasi talaga namin. Pupunta nga akong bayan ngayon para bumili na. Kapag hindi ako nakapagpasa nun, baka bumaba ang grades ko. Hindi mo ba alam na malas yung ginagawa mo? Hindi dapat nang hihingi ng pera kapag may nagsusugal. Sana maghintay ka na lang sa bahay. Baka matalo po kayo, wala kayong perang maiuwi sa bahay. Ngayon na po sana. Magkano lang naman yun eh. Wala nga sinabi, hindi ako magbibigay. Hintayin mo matapos ang paglalaro ko. Umuwi ka na nga. Mas mainam pa maglinis ka sa bahay. Hindi yung ako iniistorbo mo rito. Pahingi na lang pala ako ng pambili ng bigas. Ayan, buwisit, naunahan pa ako. Malapit na ako manalo eh. Ano ba? Hindi ka ba makaintindi ng sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag ako talaga natalo pa rito, yari ka sa akin pag-uwi. Habang nagagalit si Bob, mas lalong sinasadya ng kanyang anak na inisin siya. Tumambay ito sa likuran niya para makita ang barahan niya. Uy, ang ganda ng barahan nyo, Tay. 2 dos ang hawak nyo. Malakas yan. May 3 ace pa kayo, oh. Sayang, muntik na maging straight flush. Hindi pa naging spade yung jack. Lakasanan yan lalo. Punyeta ka talaga. Bakit mo pinagsasabi ang bara ko? Umalis ka nga dyan. Doon ka. Ayokong may nanonood sa likuran ko. Bakit po? Gusto ko nga matuto rin magsugal eh. Malay nyo ako susunod sa yapak nyo. Hindi pa ako masyadong marunong yan eh. Papanoorin ko lang kung totoong magaling kayong humawak ng baraha. Ano ba talagang gusto mo, ha? Oh, itong 500. Umalis ka na rito. Umuwi ka na. Yun! Salamat, Tay. Ay, oo nga po pala. Lapag nyo na yung isang ace para mag-pass sila. Hindi nyo mailalapag yung 4 nyo. Kasi mukhang matataas na yung mga susunod nilang ibababa. Good luck! May halong inis ang nababaka sa mukha ni Bob dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang anak. Habang si Ella naman ay may kaunting tuwa dahil nakakuha siya ng pera sa kanyang ama. Nang gabing yun, galit na umuwi si Bob. Halatang natalo siya pero hindi niya yun basta masabi dahil hindi alam ng asawa niya na nagsusugal na siya ulit. Ayaw direktahin ni Ella ang ina kaya inuunti-unti niya ang pasensya ng ama para makapagsalita ito. Kumusta naman po ang laban kanina, Tay? Sinunod niyo po ba yung payo ko na ilapag ang ace? Anong laban? Anong ace? Ay, hindi niyo pa po pala alam. Kanina nanonood ako ng Pusoy Dos eh. Ang ganda nga po ng barahan ni Tatay. Ang daldal mo talagang bata ka, no? Hindi mo kayang itikom niyang bibig mo. Ako inis na ako sa'yo kanina pa, ha? Naging malas ako simula nang pumunta ka ron. Sa susunod, wag mo nang uulitin yon dahil makakatikim ka talaga sa akin. Ang sabi mo naghahanap ka ng trabaho. Kaya nga ipinangutang kita kay ate para may pang-asikaso ka ng mga papel mo. Tapos nagsusugal ka na naman? Ano ba naman, Bob? Wala ka na ba talagang balak na magbago? Bakit mo ako sinisigawan, ha? Papalaguin ko sana yung pera para may magamit din akong alawang sa paghanap ng trabaho. Kaso paano naman ako mananalo kung yung anak mo nagpunta doon? Binabanggit yung mga baraha ko. Wala na talaga akong aasahan pa sa'yo. Sinira mo na naman ang tiwala ko. Bahala ka na sa buhay mo. Simula ngayon, ikaw na ang magbabayad sa mga pinagkakautangan mo. Ikaw ang kumausap kay Pateng. Wala na akong pakialam sa'yo. Pagod na ako. Ayoko na. May ngiti sa labi ni Ella dahil gusto na talaga niyang sumuko ang kanyang ina na maaari pang magbago ang asawa nito. Para kapag nangyari yun, hindi na rin sila mahihirapan na bayaran ang pagkakautang nito. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi na naawat si Bob sa pagsusugal.
Umuuwi na lang siya sa bahay nila para kumain. Hindi na rin nagbibigay ng pera. Hindi lang magawa ni Ella na palayasin ito dahil kahit na paano ay nakakaramdam siya ng awa. Isang gabi, may sumugod sa bahay nila. Tulog na silang lahat. Hindi lumabas si Ella pero dinig niya na may naniningil na naman. Nang makaalis ang maniningil, nagkaroon na naman ng pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa. Ano yung dinahilan mo ron? Na sinumpong na sakit si Leleng? Diyos ko naman, Bob! Hindi ka man lang kilabutan! Alam mong totoong may sakit ang anak mo, yun pa ang idadahilan mo? Alam mong sa lahat ng ayoko, idadamay mo ang mga anak mo sa kawalangyaan mo dyan sa sugal eh! Paano kung magkatotoo yan? Paano kung atakihin na naman ang anak mo? Ano na lang ang pwedeng mangyari sa kanya? Alam mo na ang sabi ng doktor na kapag sumumpong ang sakit niya, pwede niyang ikamatay yun. Mag-isip ka naman! Eh, na lang ang naisip ko eh. Paano ang damot magpautang sa akin? Ninang naman niya ni Leleng eh. Pero ang kuripot pagdating sa pera. Kaya naisipan mong gamitin ang sakit ng anak mo? Hindi ka man lang ba kinilabutan? Hindi ka man lang ba nakaramdam ng awa para sa bata? Wala ka nang binibigay dito sa bahay na may merwisyo ka pa. Ay, Diyos ko po ang anak ko. Hindi ko kakayanin kapag may masamang nangyari sa kanya. Kapag dinadahilan mo pa naman sa pinagkakautangan mo ang bata, nagkakasakit sila. Ang OA mo naman? Dahilan lang naman yun. Wala namang mapapahamak. Hindi mo kasi alam. Wala ka kasing pakialam sa mga anak mo eh. Hindi ka na nga pinipigilan sa pagsusugal. Huwag naman pati yung buhay ng bata, maisasanla mo na. Mag-alala ka naman para sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Pinapalala mo yung simpleng bagay eh. Wala naman yan. Kung ano-ano na lang kasing paniniwala ang naririnig mo, ayusin mo yung pag-iisip mo para umayos ang buhay mo. Napatingin si Ella sa kapatid niya. Awang-awa siya sa mga nangyayari. Minsan pa ay hinihiling na lang niya na sana ay iba na lang ang naging ama nila. Yun bang katulad sa mga kakilala niya na responsable at mahalang kanilang pamilya? Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbabago ang pakiramdam ni Leleng. Napapadala siyang nagsusuka at inaatake ng sakit niya. Nangingisay din siya tuwing gabi. Mabuti na lang ay naaagapan pa nila. Pero dumating ang isang gabi na sobrang lala na ng dinaranas nito. Bumagsak siya sa sahig, nangingisay, bumubula ang bibig. Nak, bilisan mo! Tawagin mo ang tatay mo! Dali natin sa ospital ang kapatid mo! Ay, Diyos ko po, parang awa niyo na! Huwag niyo po munang kunin sa akin ang anak ko! Ay, hindi ko kaya! Anak ko! Laban lang ha! Anak! Halos madapa pa si Ella sa pagmamadali niyang tumakbo. Hindi na siya nakapagsuot ng tsinelas pero kahit na ganun ay wala siyang ibang sakit na nararamdaman. Ang alam niya lang ay kailangan niyang magmadali. Naabutan niya ang tatay niyang naglalaro ng mahjong. Tay, bilisan niyo po! Si Leleng inaatake! Kailangan siya dalhin sa ospital! Nangingisay na siya sa bahay! Ano ba? Ang ganda ng laban namin tapos pupunta ka rito para lang dyan? Ano na naman pakulutong ginagawa mo ha? Sisirain mo na naman ang laro ko eh. Tay, hindi ako nagbibiro! Kailangan ni nanay ng tulong! Kailangang madala si Leleng sa ospital! Marami tayong kapitbahay, maraming tutulong sa kanya. Malis ka na rito, hindi ako makapag-focus. Muwi ka na dun, matagal pa tong laban namin. Malaki ang pustahan dito. Kahit na anong pagmamakaawa ni Ella, hindi tumayo sa upuan niya ang kanyang ama. Wala ring halong pag-aalala sa mukha nito. Kaya agad na bumalik siya sa kanilang bahay. Wala na ang ina at kapatid niya. Naabutan na lang niya ang bunso na umiiyak sa loob, kasama ang isa nilang kapitbahay. May sumama na raw sa kanyang ina para madala si Leleng sa ospital. Hindi mapakali ang dalagita. Hindi siya nakatulog ng gabing yun dahil hindi siya matapos sa pagdarasal na maging maayos ang kapatid niya.
Iniisip niya na hindi niya pa nabibigyan ng magandang buhay ang pamilya niya, kaya wag naman sana muna itong mawala sa kanila. Sila-silang magkakapatid na lang ang nagkakaroon ng pagkakaintindihan, habang ang ama naman nila ay mas mahalaga pa ang sugal kaysa sa kanilang buhay. Kinaumagahan, nagising na lang si Ella nang dumating ang tito niya, ang kapatid ng kanyang ina. Kinausap sila nito na mag-ayos ng kanilang bahay, dahil baka sa kinagabihan nun ay ibuburol na ang kapatid nila. Hindi na napigilan pa ni Ella na maghinagpis. Hindi siya natigil sa pag-iyak dahil hindi siya naniniwala sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Gusto niyang puntahan ng ina pero hindi siya pinayagan ng tiyuhin niya. Kaya raw ito nagpunta roon ay para may mag-asikaso sa kanilang ina. Siya lang kasi ang malapit na kapatid nito. Nakatulala lang si Ella hanggang sa sumapit ang gabi. Narinig na niya ang ingay ng sasakyan. Ilang sandali pa ay may mga kalalakihan na nag-ayos sa kanilang bahay para sa paglalagyan ng kabaong ni Leleng. Namanhid na ang buong pagkatao ni Ella nang makita niyang inilalagay na roon ang kapatid niya. Nakita niya rin ang ina na hindi na makalakad dahil sa panghihina. Wala na si Leleng, nak. Wala na ang kapatid niyo. Hindi na siya naisalba ng mga doktor. Bakit naman po ganun? Dapat po pala matagal na natin siyang dinala sa ospital. Paano na po yan? Ang bata pa ni Leleng, Nay. Hindi ko alam. Wala na akong maintindihan. Nasaan ang tatay mo? Wala, hindi siya tumayo sa sugalan. Ewan ko, hindi ko po alam kung nabalitaan na niya yan. Hindi naman siya umuwi. Habang nag-uusap sila, doon naman dumating si Bob. Pero para bang baliwala lang sa kanya ang nangyayari. Sinilip niya lang ang anak niya. Matapos nun ay ipinaayos na niya ang mga lamesa para sa pagsusugalan nila. Hindi matanggap ni Ella na kahit sa ganoong sitwasyon, mas inuuna pa rin ng kanyang ama ang kanyang bisyo kaysa sa ikapapanatag ng kanilang kalooban. Wala man lang simpatya. Mukhang mas masaya pa nga ito. Nagpunta ang iba nilang kaanak sa bahay nila maliban sa isa nilang tiyahin na nasa Amerika at hindi makapagpaalam para umuwi. Pero nagpadala ito ng pera na tulong sa panggastos nila. Naroon din ang lola ni Ella na matanda na. Hirap na itong maglakad at makausap. Hindi na dapat ito pupunta roon pero nagpumilit siyang nais niyang makita ang apo niya sa huling pagkakataon. Walang gabi na natahimik ang damdamin ni Ella. Palagi siyang umiiyak, hindi siya makausap. Ganon din naman ang kanyang ina. Habang nakaupo siya sa isang gilid, nilapitan siya ng kanyang ama. Bumili ka nga ng 2 pang baraha. Tapos mamaya kapag may dumating, ayusin mo yung kabila mesa. May mga magsusugal. Ayoko. Anong ayaw mo? Inuutusan kita dahil mamaya lang darating yung mga kaibigan ko at maglalaro ang mga yon. Bakit kailangan pa nila maglaro dito? Aba syempre, may nagsusugal talaga sa patay. Ano bang inaarte mo dyan ha? Bumili ka na lang. Sundin mo ang inuutos ko. Hindi yung para kayong tanga ng nanay mo na nagmumukmuk dyan. Wala na kayong magagawa dahil nangyari na yan eh. Kapag ba nakapuno kayo ng isang balding luha, mabubuhay ba si Leleng? Hindi naman, di ba? Move on na! Tumingin ng masama si Ella. Hindi niya gusto ang mga salitang sinabi ng kanyang ama. Yun na ang sukdulan ng pagiging mabait niya. Hindi na niya kaya pang gumalang dahil ubos na ang kanyang pangunawa. Hindi niya sinunod ang anumang inuutos sa kanya ng kanyang ama. Kaya sa iba na lang nagpabili si Bob. Hindi rin ito kinikibo ni Ella kahit nakausapin pa siya nito. Ayaw niya lang magkagulo sa burol ni Leleng. Bilang respeto na lang din dito.
Ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin naililibing si Leleng kaya nagtaka na ang dalagita. Kailan po ang libing ni Leleng? Hindi ko alam sa tatay mo. Dapat kahapon pa pero ayaw niya pa. Bakit? Ano pang saysay? May hinihintay ba siyang kamag-anak? May darating pa ba? Dahil pinagkakakitaan niya pa sa sugal. Nag-init ang tenga ni Ella nang marinig niya yon. Agad siyang napatayo at lumakad papunta sa kanyang ama na masayang nakikipaglaro sa mga kaibigan nito. Inilibot din ng dalagita ang paningin niya sa paligid. Ang daming lamesa, ang daming tao na hindi niya kilala. Puro baraha, puro sugal. Sa galit niya, itinaob niya ang mga lamesa isa-isa at pinagbabato ang mga upuan. Dahil sa ginawa niyang kaguluhan, nagkalat ang mga gamit at pera. Nagkaroon din ng kaguluhan sa mga naglalaro. Nababaliw ka na ba, Ella? Anong ginagawa mo? Bakit mo ginugulo ang mga naglalaro? Kung nagluluksa ka pa rin sa kapatid mo, magkulong ka doon sa loob ng kwarto. Hindi yung nag-iiskandalo ka rito. Hayop ka talaga! Hindi ko alam kung bakit ikaw ang naging ama namin. Wala ka na nga nagawang tama sa pamilya namin. Hanggang sa huling sandali ba naman ang kapatid ko, bababuyin mo pa siya? Ano? Masaya ka na namatay siya para malaya ka magsugal? Masaya ka ba dahil nagsasama-sama kayo rito ng mga demonyo mong kaibigan? Ababastos kang bata ka. Anong pinagsasasabi mo? Kaya ka lang naman nandito para magsugal Yan, yung mga tao na yan, hindi namin yan kilala. Ni hindi sila nakikisimpatya sa nararamdaman namin dahil ang pinunta nila rito ay ang pagsusugal. Dapat nananahimik na si Leleng pero pinagkakakitaan mo pa rin siya. Hanggang kailan mo siya hahayaang nakaburol? Hanggat may mga pera pa kayong pansugal? Ha? Sinasabi ko sa'yo, wala kang karapatan na pagsabihan ako. Anak lang kita, kaya ako ang may kakayahang magdesisyon kung anong gagawin ko, kung anong plano ko. Huwag mo akong pinapahiya sa mga tao. Nahihiya ka pa sa lagay na yan? Nahihiya ka sa kanila pero sa amin hindi. Wala akong pakialam kung tatay kita dahil hindi ka naman nagpakatatay. Habang buhay kong isisisi sa'yo kung bakit namatay si Leleng. Hindi kita mapapatawad. At sinasabi ko sa'yo, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Hindi pa rito natatapos ang lahat. Sisingilin kita. Bawat hinagpis namin, bawat galit, lahat yan pagbabayaran mo. Simula ngayon, walang maglalatag ng lamesa para magsugal. Sino mang makita kong hahawak ng baraha, lahat kayo madadamay. Yun ang unang beses na naging ganun katapang si Ella. Nararamdaman niya kasing siya na lang ang kayang makipaglaban para sa pamilya niya. Pinilit pa rin ni Bob na ituloy ang sugalan pero tinaob ni Ella ang lamesa. Inihagis niya rin ang mga bangko na mahahawakan niya sa mga taong nasa paligid. Dahil sa ginagawa niyang panggugulo, umalis na rin kaagad ang mga bisita. Galit na galit si Bob sa ginawa niyang yon. Pero sa halip na si Ella ang kausapin, ang asawa niya ang inaway niya. Bakit hindi mo man lang pinagsabihan ng anak mo? Nakita mong nanggugulo na. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Tingin mo ba kailangan ko pang isipin kung ano magiging tingin sa'yo ng mga tao? May emosyon ang anak mo. Hindi siya kasing duwag ko. Kaya bakit kailangan ko siyang pigilan? Di mo kasi pinalaki na maayos yan Wala na akong gana makipagtalo pa sa'yo. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Ang aarting nyo naman kasi. Akala nyo naman hindi namamatay ang mga tao. Lahat naman tayo mapupunta sa ganyang sitwasyon. Sadyang nauna lang yan. Wisit talaga. Pare-pareho kayo. Umalis si Bob habang naiwang nagluluksa ang pamilya niya. Hindi na magawa pa ni Ella na umiyak dahil pakiramdam niya ay namamanhid na ang buo niyang katawan at hindi na rin kaya pa ng mga mata niyang lumuha. Gulong-gulo ang mga gamit sa labas. Nilinis na lang yon ng iba nilang kaanak. Habang si Ella naman, bumalik sa pagbabantay sa kabaong ni Leleng. Sorry, Leleng.
Sorry kung pati sa ganitong pagkakataon, hindi ka nakatikim ng katahimikan. Pero promise sa'yo ni ate, aayusin ko ang pamilya na ito. Hindi na makakarinig ng kahit anong awayan si Bunso. Hindi na rin magiging stressed palagi si nanay. Promise ko yan sa'yo. Pagsisisihan ni tatay ang mga ginagawa niyang to. Hindi ko siya mapapatawad. Habang sinasabi yun ni Ella, nilapitan siya ng lola niyang uugod-ugod na. Kinausap siya nito at sinabi sa kanya ang sikretong matagal nang tinatago ng kanilang pamilya. Sa kanya inalok ang pamana ng itim na kapangyarihan. Dahil sa paraan daw na yun, magagawa niyang makaganti sa taong kinagagalitan niya. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Ella ang alok na yun. Huling gabi bago ilibing si Leleng, isinagawa ni Ella ang ritual na itinuro sa kanya. Mas magiging mabisa raw yun kung may maghahatid ng kulam mula sa kabilang buhay. At si Leleng yun. Nang mailibing na si Leleng, nagsiuwian na rin ang iba nilang mga kaanak at silang pamilya na lang ang naiwan sa bahay nila. Doon nila mas lalong naramdaman ang tunay na pagluluksa. Umiiyak palagi si Weng at Nika habang naging matigas na ang puso ni Ella. Umiiyak siya sa kalooban niya pero mas namumutawi sa kanya ang galit. Ilang araw pa ang lumipas, palagi na namang nagsusugal si Bob. Walang nagbabago sa ugali niya hanggang sa isang araw ay maaga siyang umuwi. Kapansin-pansin na namumula ang mga mata niya. Dali niyo ako sa ospital! Bilisan niyo! Bakit hindi ka magpadala sa mga kaibigan mo? Ano ba tinatayo-tayo niyo dyan? Hindi niyo ba nakikita nangyayari sa mga mata ko? Sobrang sakit! Ang katipa! Hindi ko mapigilang kamutin! Pinagmamasdan lang ni Ella ang kanyang ama. Wala siyang awa na maramdaman. Tanging tuwa dahil unti-unti nang naisa sa katuparan ang pangkukulam na ginagawa niya. Nagpatuloy ang pagkamot ni Bob sa kanyang mga mata. May pagkakataon na nagdurugo pa yun. Kahit na madala siya sa ospital, walang nagiging lunas. Humahapdi yun, lalo na kapag may ipinapatak. Pagka-uwi nito sa bahay, nag-aakala siyang aalagaan siya ng mga anak niya. Dahil kailangan ni Weng na maghanap ng trabaho para mabuhay sila. Aray! Ano ba? Ang tanga-tanga mo naman! Ang sabi ko dahan-dahan lang, di ba? Nasaan ba ang ate mo? Tawagin mo nga! At siya magpatak sa mata ko! Ano ba kasi ito nangyayari sa akin? Alis ka na dyan, Nika. Balik ka na sa kwarto mo. Hayaan mo na yung lalaki na yan. Bakit bigla siyang hihingi ng tulong sa atin? Kulang lang yan sa sugal. Puminta ka na lang sana ng baraha. Alam ko na talaga nung una pa lang na wala ka ng kwentang anak eh. Pareho lang tayo. Wala ka rin kasing kwentang tatay. Bakit ba ngayon na nahihirapan ka sa amin ka tatakbo? Samantalang noon ayaw mong umuwi rito. Gusto mo, doon ka na lang sa sugalan. Tigilan mo ko, Ella. Kapag ako nakatayo, malilintigan ka sa akin. Ako ang tatay nyo, kaya obligasyon nyo ko. Kung ikaw nga hindi mo alam ang obligasyon mo, tapos gusto mong gawin namin yung parte namin, sana bago mo hiniling yan, ibigay mo muna yung sa amin. Pinaranas mo sana na obligasyon mo nga kami. Kaso wala naman eh. Kahit nga hanggang sa mamatay si Leleng, wala kang kwentang tatay. Hindi ako makikipagtalo sa'yo dahil masama ang pakiramdam ko. Sundin mo ang inuutos ko dahil sobrang sakit na ng mga mata ko. Mas lalong sumasakit dahil sa ginagawa mo. Sinunod ni Ella ang sinabi ng kanyang ama. Pero walang pagdadahan-dahan niyang pinatakan ang mga mata nito. At kahit na nagagalit na sa kanya, wala pa rin siyang pakialam. Ilang linggo ang lumipas na maganang tuluyan ang mga mata ni Bob. Hindi niya alam kung paano siya gagaling. Habang si Ella naman ay masaya sa nakikita niya. Nagdurusa na ang kanilang ama.
Unti-unti na niyang pinagbabayaran ang mga pagkakasala niya. Ang abdi! Sobrang katiba! Nahihirapan ako imulat ang mga mata ko. Bakit ba ang tagal mo linisan? Hindi mo ba matanggal agad ang muta? Dinadahan-dahan ko. Dahil lang sabi mo masakit. Ayusin mo! Ano ba naman yan? Huwag mo diinan! Para na nga matatanggal ang mata ko tapos ganyan mo pahawakan. Baka mamaya masundot mo. Inaayos ko na nga, di ba? Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Ano ba kasing pinagagawa mo kaya ka nagkakaganito? Baka kasi hindi ka naghugas ng kamay bago mo kinuskus ang mata mo. Alam mo naman na marumi ang barahan na hinahawakan mo eh. O ano? Tungkol na naman to sa pagsusugal ko, ha? Ano pa bang ginagawa mo? Di ba puro lang naman baraha ang hawak mo? Malamang, yun ang magiging dahilan kaya nagkaroon ng impeksyon yan. Ang dami na nating inilalagay na gamot dyan eh, hindi man lang gumaling. Bakit kasi mumurahing gamot ang binili mo? May mga branded naman. At saan naman ako kukuha ng pera? Yung sinasahod ko nga sapat lang para dito sa bahay. Kinukulang pa nga ako lalo na sa bills. Mabuti na lang may nagbibigay sa aking kapatid. Pero nahihiya na ako, kaya hindi ko na masyadong kinukuha ang tulong nila. Ang laki ng gastos nila, lalo na nung namatay si Leleng. Ang tanga mo naman. Ikaw na nga ang binibigyan nila, tumanggi ka pa. Baka kasi ayaw mo na akong gumaling. Gusto mo na lang akong ganito. Ayokong nagkakaganyan ka dahil kami ng mga bata ang nahihirapang alagaan ka. Kung alam mo lang kung anong pasakit namin dito sa bahay. Wala ka na nga naitutulong, dagdag ka pa sa pasanin. Ganyan ka na magsalita sa akin ngayon dahil alam mong hindi kita mapapatulan, ha? Ang tapang nyo ng anak mo, ha? May pagmamalaki na ba kayo sa akin? Ang yayabang nyo! Wala kaming maipagmamalaki. Kahit ikaw na tatay nila, hindi nila maipagmalaki. Matagal na akong tapos sa'yo, Bob. Naubos na ako kakaunawa. Namatay na rin ako nang mamatay si Leleng. Nabubuhay na lang ako ngayon para sa mga anak ko, hindi para sa'yo. Lahat ng usapan na yon ay naririnig ni Ella. Unang beses na narinig niyang magsalita ng ganon ang kanyang ina. Dati kasi ay palagi na lang hinahayaan si Bob. Hindi lang sakit sa mata ang naging epekto nun kay Bob dahil nararamdaman niya rin na wala siyang kakampi sa bahay nila. Pero wala naman siyang itinanim na mabuting alaala sa mga ito, pero hindi pa rin yun maintindihan ni Bob. Mas nangingibabaw pa rin para sa kanya ang pagiging mayabang niyang ama. Dumating ang ate ni Bob at ito ang nag-alaga sa kanya. Pero palagi itong nagagalit sa mga bata. Pinapamukha sa kanila na wala silang utang na loob sa kanilang ama. Ilang beses din itong inaway si Weng dahil sa mga paninira na ginagawa niya sa kanyang asawa. Kaya gano'n na lang makitungo ang mga anak nito. Dahil hindi maatim ni Ella na gano'n makitungo ang kapatid ng kanyang ama, kinausap niya mismo si Bob. Ano bang sinasabi mo sa kapatid mo? Aba, ganyan ba dapat ang tono ng boses mo? Wala akong pakialam kung bastos ang tono ng boses ko. Bakit kung makapagsalita siya parang aping-api ka rito sa bahay? Hindi niya siguro alam kung anong klaseng tao ka. Baka alam niya. Kaso nga lang, tinotolerate ka niya. Ayos, may kakampi ka na. Dahil nakikita niya kung gaano kayo kawalang hiya dito sa bahay. Tignan mo na nga lang yung pakikipag-usap mo sa akin. Gagawin ba yan ng matinong anak, ha? Para saan pa nag-aral ka kung bulok naman ang utak at ugali mo? Kami lang ang pinag-iinitan mo ng ulo kasi hindi ka makatitig sa baraha. Hindi ka na makapagsugal, di ba? Alam mo ang totoo? Karma mo na yan. Ayoko na magsabi pa ng kung ano-ano. Sana matanggap mong ginagaba ka na. Sa dami ba naman ang ginawa mong masama sa pamilya natin? Sa mga pagsisinungaling mo, sa palaging pagpapaiyak kay nanay, lalo na sa ginawa mong kalapastanganan ng burol ni Leleng. Doon pa lang sagad na sa kaluluwa mo ang kasamaan eh. Sarili mo pang anak yun, pero mas natuwa ka pa dahil mas malapit ang sugalan nyo. Pambihira, di ba? Kaya tama lang yan sa'yo. Hayaan mo, hindi ka pa naman susunod kay Leleng. Kasi ano bang sabi mo ulit? Na lahat naman tayo mamamatay. Nauna lang siya. Pero ikaw matagal pa. Kaya matagal kang magdurusa. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ako gumagaling.
Dahil sa demonyo ka na yata sumasamba. Hindi pa ako sa demonyo sumasamba. Dahil kung demonyo ang usapan, ikaw na yun. Kapag ako gumaling, sinasabi ko sa'yo, tatamaan ka sa akin. Gugulping kita hanggang sa maisip mo mga pagkakamali mo at baguhin mo yung ugali mo. Hindi ka rumirespeto sa tatay mo. Ako ang isa sa dahilan kaya ka nabuhay. May respeto ako sa'yo nun. Inubos mo lang. Sinagad mo yung galit eh. Hindi naman dapat ako ganito. Kaso pinakita mong hindi ka dapat nire-respeto. Mga bata pa lang kami, nakikita na namin yan. Kahit na umiyak kami sa gutom, wala kang pakialam. Basta may pera ka pansugal. Nakalakihan na namin na ganun. Walang nagbago. Kaya hindi mo kami masisisi kung bakit ganito kami sa'yo. Lalong-lalo na ako. May karma rin ang mga batang sutil na katulad mo. Kung alam ko lang na magiging ganyang kakabastos, sana hindi ka na lang ipinanganak. Sana nga ganun na lang ang ginawa mo. Kasi kung ako ang tatanungin, hindi ko rin papangarapin na magkaroon ng ama na gaya mo. Kung papipiliin lang ako, hindi ko rin pipiliing ipanganak. Talagang matigas ka, ha? Ewan ko na lang kung saan pupulutin ang mga batang katulad mo. Ewan ko sa mga kabataan ngayon. Feeling nyo yata na cool na kayo dahil ganyan kayo makitungo sa matatanda at sa mga magulang nyo. Kung sa panahon namin yan, baka namatay ka na sa gulpi. Huwag niyong ikumpara mga kabataan dahil hindi rin naman lahat ng ama ay gaya mo. Bakit ba ako nag-aaksaya ng laway na kausapin ka? Basta ito ang sinasabi ko sa'yo, kahit na anong gawin mo, hindi ka nagagaling. Sana sinulit mo na ang huling silip mo sa baraha dahil yun na rin ang huling beses na malalaro mo yun. Ayan, matitigil ka na rin. Salamat naman. May maikling pagtatalo sa mag-ama pero natigil lang yon matapos na dumating ang kapatid ni Bob. Pinagalitan pa si Ella pero matapang pa rin siya. Ilang buwan na ang lumipas, sumapit si Ella ng wastong edad at nagsimula siyang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Gusto niyang simulan ang pangako niya kay Leleng na magiging maayos ang buhay nilang pamilya. Si Bob naman, nanatili pa rin ang sakit niya. Pero kahit na nahihirapan na siya, walang pagsisisi na makikita sa kanya. Palagi siyang galit kay Weng at ito ang sinisisi niya kung bakit siya nagkasakit. Palagi niya ring minumura ang mga anak niya. Naghihintay si Ella ng pagbabago mula sa ama at ang marinig man lang na nagsisisi siya. O kaya ay humingi siya ng tawad pero wala silang narinig. Lahat ay yabang, lahat ay panunumbat. Hanggang sa napagod na silang gano'n na lang palagi ang buhay nila sa loob ng bahay. Nang makaipon si Ella, lumipat silang tatlo. Bumukod sila ng bahay habang si Bob naman ay inaalagaan ng kanyang kapatid. Ilang taon ang nakalipas. Kahit na may galit si Ella sa ama, pinapadhalan niya pa rin ito ng pera. Sa pagkakataon na yun, muli silang bumalik ng kanyang ina sa dati nilang bahay at nagbabaka sakali na kapag nakausap na nila si Bob, may pagbabago na rito. Nagbabaka sakali sila na may napagtanto na ito. Ang kakapal ng mukha niyong bumalik dito. Bakit nagpunta pa kayo rito? Ano? Para makita ang nangyayari sa akin? Ito, ganito pa rin. Namamaga pa rin ang mga mata at nagmumuta. Walang nagbago. Ano? Masaya na ba kayo? Alam niyo, Tay, kaya kami nagpunta rito kasi gusto naming makita ang pagbabago sa inyo. Ang pagsisisi. Anong pagsisisi ang sinasabi niyo? Ako pa pala ang dapat na magsisi? Matapos niyo akong abandonahin? Ang kakapal naman ng mga mukha niyo. Mga wala kayong utang na loob. Tunay nga na hindi ka na magbabago. Ilang taon na ang ibinigay namin sa'yo para makapag-isip ka, pero wala pa talagang sa-isa yun. Ngayon mo mas lalong pinapakita sa amin na tama lang ang desisyon naming iwan ka. Pero hayaan mo na, nabubuhay naman kami ng mas maayos ngayon. Wala namang nagbago kasi sanay naman din kaming wala ka.
Yun kasi ang minulat mo sa amin eh. Pero ngayon, kahit na wala man lang ako sorry na narinig, pinapatawad na kita. Hindi to para sa katahimikan mo, kundi para sa katahimikan ko. Namin, ng pamilya mo. Sayang, akala ko pwede na akong makaranas na magkaroon ng tatay. Yun bang magiging ama talaga? Kaso wala eh. Yun na lang ang kailangan kong tanggapin. Pero huwag ka mag-alala, hindi ka namin papabayaan. Magpapaabot pa rin kami ng tulong sa'yo. Di ko kailangan ng tulong nyo. Mabuhay kayo sa paraan na gusto nyo. Pero hintayin nyo lang naka-armahinding kayo. Lumayas na nga kayo rito! Nagpaalam ang dalawa sa huling pagkakataon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ng awa si Ella. Kahit siya naman ang may dahilan kung bakit yun nararamdaman ng kanyang ama. Hindi na rin naman yun basta mawawala dahil yun ang klase ng kulam na hindi na basta nagagamot pa. Kahit may tampo at sama ng loob si Ella, pinilit niya pa ring magpatawad. Sinasabi niya sa kanyang sarili na sapat na ang paghihirap ng ama para makitang nakabawi na siya rito. Hindi na rin niya kasalanan kung wala talagang pagbabago sa ugali nito. Kahit na ilang beses na silang pinagtabuyan, hindi tumigil si Ella na tumulong sa ama. Napagtanto niya, kahit pala ganoon ang ama, may parte sa sarili niya na hindi niya kayang talikuran ito, katulad kung paano sila tinalikuran noon. Walang nakaalam ng pangkukulam na ginawa niya, maliban sa kanyang lola na namayapa na rin. Hindi na niya binanggit sa ina ang patuloy niyang pagsasanay sa kapangyarihan na namana niya. Alam niyang masamang gamitin yun, pero minsan, yun na lang ang tanging kakayahan na maaaring malapitan ng mga gaya niyang walang kakampi. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang nababago ang buhay nila. Naibigay na rin ni Ella ang magandang buhay sa ina at sa kanyang kapatid. Tuwing kaarawan ni Leleng, nagpupunta sila sa sementeryo para idaos yun, dala ang cake na noon pa man ay hindi nila makamtan. Sa dami nilang pinagdaanan, marami rin naman ang nagbago sa buhay nila. May mga pagsubok pa ring dumarating, nagagawa pa rin naman nilang harapin yun. May lungkot man sa pananatili ni Bob sa sitwasyon niya, may kaginhawaan namang natigil na ito sa pagsusugal. Ang sugal kasi ay isang klase ng adiksyon na mahirap nang alisin sa sarili. Maraming pangarap at pamilya ang nasisira nito. Dahil sa una, magmumukha itong masaya hanggang sa unti-unti ka nitong lalamunin hanggang sa hindi mo na kayang makawala. Iniisip din ni Ella na baka ganon ang maramdaman niya kapag masyado niyang pinagtuunan ng pansin ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Ayaw niyang maging sugal ito sa buhay ng nakararami. Walang saysay ang pagkapanalo sa sugal, kung pamilya naman ang nakataya at ipinatalo. Huwag gawing sentro ng buhay ang adiksyon sa sugal dahil maraming aspeto ang sinisira nito. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Arialyn Notarte, Catalea Soto, Giona Condua, Sherlyn Joseco, Jasmine Reyes, Mary Jean Constantino, Tess Howgate, Ann Royles, Charson Tamidles, Mary Jane Flores Rico, 88 IC, Neri Domingo, Eric Tabin, Herin Canete, Eda Francisco, Elise Padilla, Silent Devil Briza 25, Beauty and Your Best, Lucky Nanay, Hi kina Lucy San Jose, Rachel Whitney, Honey Austria 884, Ashley Garcia, Kiara Sofia, Maria Luisa Chavaria, Boking Regala,
Teresita Mondoy, Riz Magante, Annabel Calumpiano, Mary Jenny Rhea Batiduan, Avelino Wadwadan, Erica Ember, Liza Takada, Estela Cabral da Silva, Lita and Catherine Alipio, Ray Galedo at sa Galedo family from Cabuyao, Laguna, Charmaine Bell, Joyce Roncal, Zidric Edrev, Maria Cristina ng Kuwait, Sydney Crosswind, Desiree Ann Padilla, Arian Gail Leonora, Maria Lee Nakagawa. Kumusta kayo, Jenny Suzuki, Broken Vow 7899, Larcy Siriban, Nini Cupido, Danica Dulnuan, Luri Ann Vitalicio, Mirna Alfaro, Larny Azurin, Belene Regencia, Marcos Balingasa, Jessa Jacob, Pinky Hepertor, Nena Diones, Roche M, Asodicen Cerila, Rochely Del Rosario. Shout out kina Roxanne Gaudicos, Supladang Pasaway, Leonor Rivera, Violi Leharso, Francisco Neng, Lance MBB, Amanda Joyce from Angeles City, Grace Doris Riano, Veronica Caspillo, Karina Guevara ng Concepcion Tarlac, Roy Lacandalo, Relin Ape, Jordan Mea, Rica Tataan, Florence Hervasio, Jandy Lee Fajardo, Mary Jane Lozano, Giovanni Dulce at sa Dulce and Gonzaga family, Jepoy Belarmino ng Cabuyao, Laguna. Shout out din kina Clarissa Telo, Maribel Balabag, Lee, Robert Crimen, Karen Salut, Red, Hana Maylin Sesgundo, Rodemay Panaligan, at sa boyfriend niya na si Neil na nakikinig from Negros Occidental, Maria Jaisel Ngoho, Emma Domato, Hazel Fiesta, Jazzy J ng Louisiana, USA, Yensky 12 at sa kanyang mga anak na sina Prince Berlin Monsalud at Princess Angel Heart Monsalud. Ito ang inyong nag-iisang Lola Telang at maraming salamat mga apo.